Mga kwentong pambata. Si Snow White at si Rose Red. Noong unang panahon, sa isang maliit na baryo doon rin sa maliit na bayan, naninirahan ng isang ginang at ang dalawa niyang anak. Snow White at Rose Red ang kanilang pangalan. Mahiyain at mabait itong si Snow White. Samantalang masayahin at pilyo naman si Rose Red. Madalas itong nag-iisip at gumagawa ng mga kapilyuhan. Rose, iha! Mag-ingat ka sa pagtakbo. Ayos lang po ako, Ina. Wala pong mingaya. Ayan, sabi na sa'yo eh. Tinutulungan ni Snow White at Rose Red ang kanilang ina sa gawaing bahay araw-araw. Matapos ang buong araw, kukwentuhan naman sila ng kanilang ina. Karaniwan lang ang buhay nilang mag-iina. Hanggang sa dumating ang taglamig, kung saan mas naging kakaiba ang lahat. Isang gabi, habang binabasahan ng kwento ni Ginang White ang kanyang mga anak, nakarinig sila ng pagkatok sa pinto. Nagulat silang tatlo. Matinding kaba ang naramdaman nila. At nag-alala sila kung sino kaya ang kumakatok na yun. Huwag kayong mag-alala mga anak. Baka isa lamang yung malalakbay na naligaw sa daan. Ako na lang ang magbubukas. Huwag na po, Ina, ako na. Huwag! Naku, Diyos ko! Ano yan? Diyos ko! Oo nga, ano yan? Huwag po kayong sumigaw. Isa lang po kong oso. Pakiusap, tama na. Masakit na po sa tenga. Kailangan ko lang ng tulong. Giniginaw na po ako at nagugutom. Napatigil sila sa gulat nang marinig nilang magsalita ang oso. Kakaibang oso ito. Malambing ang tinig niya. Pasensya ka na. Sige, tumuloy ka. Pinagmasdan nila ang oso at saka pinapasok ito. Nababalot ka ng yelo. Halika, tanggalin natin yan. Naku, wag na. Hindi na kailangan. Wag. Wag yun yung alisin. Wag, wag. O siya, sige na. Tama na yan. Kailangan niya munang mainitan. Kumuha ka ng kumot, Rose. Nang gabing yun, nagkaroon ng mga kaibigan ng oso. Nagtagal ito hanggang matapos ang taglamig. Araw-araw umuuwi sa kanilang oso na may dalang regalo. Magtitipon sila sa may chimenea para magpainit at makinig ng kwento. Gustong-gusto nilang kasama ang oso. Sa paglipas ng araw, nalalapit na ang pagtatapos ng taglamig. Kinakailangan ng umalis ng oso. Kung hindi dahil lang sa sumpa, hindi ko kayo makikilalang dalawa. Anong ibig mong sabihin? Anong sumpa? Hindi mo kailangang umalis. Dito ka na lang. Kailangan kong umalis. Maraming salamat sa tulong niyo sa akin. Pero dahil patapos na ang taglamig, kailangan ko nang umalis. At noon nga'y umalis siya. Iniwan na niya ang pinakamamahal niyang mga kaibigan. Lumipas ang ilang araw, naglakad sa kagubatan sina Rose Red at Snow White para mamitas ng prutas at kumuha ng kahoy. Nang bigla na lang, may narinig silang kakaiba at sunod-sunod na tunog na papalapit sa kanila. Sinundan nila ang tunog at may kakaiba silang natagpuan. Isang duwende. Naipit ang mahabang balbas nito sa natumbang puno. Nagkatalon ito at nagsisigaw sa inis. Nakangainis naman ang balbas to. Pahamak pa na puno. Kayong dalawa, huwag niyo akong titigan lang. Lumapit kayo dito at tulungan niyo ako. Binitiwan nila ang dala nila at sinubukan nilang dalawang buhati ng puno. Sinikap nilang hatakin at buhatin ito. Ginawa nila lahat ng makakaya nila. Pero pareho nilang sinukuan ito. Maya-maya pa, nakaisip ng ideya si Rose Red. Nagpatuloy pa rin sa pagtalo ng duwende hanggang sa makita niya kung anong nasa kamay ni Rose Red. Teka, sandali. Hoy, anong binabalak mong gawin, ha? Huwag! Sandali! Huwag! Ang pinakamamahal kong balbas! Tuwang-tuwa ang dalawang dalaga sa inasal ng duwende. Tinulungan nila ito pero sa kabila noon, naggalit pa ito sa kanila. Sinigawan ng duwende ang dalawa. At saka umalis doon nang hindi man lang ito nagpapasalamat sa mga taong tumulong sa kanya. Nang sumunod na araw, nagpa siyang mamasyal ang magkapatid malapit sa ilog.
At muli na naman nilang narinig ang pagsigaw ng duwending nakita nila noong nakaraan. Nagtatakbo ang dalawang magkapatid para tulungan siyang muli. At ngayon naman naipit ang balbas nito sa bunganga na isang malaking isda. Pasaway na isda! Ang lakas ng loob mo! Ano na namang nangyari sa inyo ngayon? Hindi mo ba nakikita itong napakalaking isdang to na gusto kong hilahin sa tubig? Tulungan niyo ako! Nagpasya ulit sina Snow White at Rose Red na tulungan ulit ang duwende. Hindi natin mahatak to! Malulunod tayong lahat dito sa ilog! Hindi ko na kayong humila pa. Puputulin ko na lang ang balbas nyo. Bakit? Bakit ang balbas ko pa? Wala na akong mukhang ipapakita sa mga kaibigan ko. Hindi kasi kayo nag-iisip. Gulat na gulat ang magkapatid at nagsimulang tumawa. Maya-maya lang may narinig sila. Sa may batong nasa likod nila, may isang binatang nakahiga roon. At may sugat ito sa kanyang noo. Naku! Sino ka? Anong ginagawa mo dito? Ako? Si Prinsipe Adam. Hinahanap ko ang aking kapatid na si Joseph. Nawawala siya simula pa nung taglamig. Oh, ako nga pala si Snow White. At itong kapatid kong si Rose Red. Pwede ka ba naming tulungan? Namasyal kasi siya dito sa kagubatan na may dalang supot ng alahas. Pero sa gitna ng daan, nawala siya. Nakakita ako ng isang nilalang na may dalang supot ng alahas na tulad ng sa kanya. Nang subukan ko siyang habulin, bigla na lang niya akong sinumpa. Pagkatapos, hindi ko na makita ang dinadaanan ko. Nahulog ako at tumama ang ulo ko sa batong ito. Nakakalungkot naman ang nangyari. Tutulungan ka na lang namin. Matapos mangako ng dalawang tutulungan ng prinsipe, napanatag naman agad ito. Pero ng mga sandaling yun, nakarinig silang tatlo ng malakas na atungal mula roon sa masukal na bahagi ng kagubatan. Tulong! Sumakay silang tatlo sa kabayo at sinundan nila yung tunog na naririnig nila. Nakita nila ang duwending tumatakbo palabas ng isang kuweba habang inahabol ito ng oso. Lubayan mo ako! Tulong! Naku! Yung kaibigan natin yung oso! Pero bakit niya hinahabol yung duwende? Kinuha ng prinsipe ang kanyang espada at pumunta sa kinaroroonan ng oso at ng duwende. Diyan lang kayo, huwag kayong aalis. Ito yung nilalang na sinasabi ko na may dalang supot na tulad nung sa kapatid ko. Pagbabayaran niya yung ginawa niya. Mag-ingat ka! Lubayan mo ako! Kunin mo na to! Kunin mo na lahat ng kayamanan ko! Tingnan mo kung anong resulta ng sumpa mo sa akin. Hindi lang naman yung kayamanan ang gusto ko. Ako nang bahala rito, kaibigan. Akin ang duwending ito. Tignan nyo nga tong kalokohang to! Ngayon, ipapakita ko na sa inyo ang tunay kong anyo! Akala mo ba matatalo mo ako? Pagbabayaran mo lahat ngayon din! Oh, nako! Hindi! Dali, Rose, ang espada! Ihagis mo sa akin ang espada! Yung balbas niya! Putulin mo ang balbas niya! Naroon lahat ang kanyang kapangyarihan! Gawin mo na! Nang magpalit anyo na halimaw ang duwende, dali-daling tumakbo si Rose Red, dala-dala ang gunting, habang dala naman ni Snow White ang espada. Isa kang hangal! Akala mo ba makakatakas ka? Hindi! Rose! Mahal na prinsipe! Ito! Huwag! Ano ba? Inihagis ni Prinsipe Adam ang espada ng may katiyakan at naputol nga nito ang balbas ng duwende. Hanggang sa nahulog ang balbas ito sa lupa at bumalik sa dating taas niya ang duwende. Bigla na lang nagpalitan niyo ang oso sa isang napakakisig na prinsipe. Si Prinsipe Joseph, ang kapatid ni Prinsipe Adam. Nakita siya ng kanyang kapatid. Tumakbo itong papalapit sa kanya at niyakap siya ng mahigpit. Oh! Ah! Gustong-gusto na kitang makita, kapatid. Ang tagal mong nawala. Nangulila rin ako sa'yo. Ninakaw ng tusong duwending yun ang kayamanan ko at sinumpa ako. Lubos akong nagpapasalamat kina Snow at Red sa lahat ng tulong nila para sa akin. Isinalaysay ni Prinsipe Joseph ang kabutihang pinamalas ng magkapatid sa kanya.
Gayun din si Prinsipe Adam. Napaibig silang dalawa sa magkapatid. Ganon din naman ang naramdaman ng magkapatid sa mga prinsipe. Isang engranding kasal ang naganap sa buong kaharian. Pinakasalan ni Snow White si Prinsipe Adam, samantalang si Rose Red naman ay kay Prinsipe Joseph. Noong una natakot sina Snow White at Rose Red sa oso, pero sa kabila ng anyo nito, nakita nila ang tunay na kalooban ng oso. Ipinapakita sa atin ito na ang tunay na pagkatao ay matatagpuan sa kanilang puso. Kayang madaig ng kabutihan at pag-ibig ang anumang sumpa na maaring ibato ng mundo sa'yo.